hindi siya ganun ka-friendly na linisan. Talagang kailangan siyang baklasin. Or syempre, pag nabasa ang board, dapat bluerin. Kasi open siya eh. Yan. Open siya dito. Yan, iangat ko lang ah. Yung ilalim, pwedeng maimbakan din ng tubig or ayun oh, may mga butas na susuotan ng tubig. Yun, dito. Kaya pag nililinis siya, dapat tanggal lahat. Kaya siguro yung ganito, medyo pag tatanggap tayo ng ganitong cleaning, medyo kailangan natin ng mas mataas na konti ang singil kasi babaklasin lahat. Ayan, good day! So, meron tayong ipapakita lang sa inyo yung ano aircon to? Fabiano. So, medyo hindi pa siya ganun kakilala sa market siguro na yung Fabiano pagdating sa air condition. So, meron tayo dito, itong unit na ito is biktima ng ano ba to? Maling PMS o preventive. Maling pagparaan ng pagki-cleaning. Biktima. So, nasira siya dahil nilinis or DIY na paglilinis. Papakita ko lang sa inyo. Ayan. Papasilip ko sa inyo yung itsura. So, ganito yung harap niya. And same din naman ng mga design ng ibang aircon. Yun nga lang, ang brand niya is Fabiano. Parang ang Fabiano is parang mga kalan, no? Magaganda ang kalan. Hindi ako nagkakamali. Yung bibilhin mong kalan dati. Ayan. Buti alam mo. Ha? Buti alam mo. Kaya at least drawing. Na-drawing natin. Yung gusto mo. Ayan. So, ganito lang siya. So, sa paraan ng pag-cleaning, parang medyo masalimot, no? Kasi, ito kasi yung board niya. O, chinek ko na yung board nito, talagang tinamaan, nasira. Hindi siya ganun ka-friendly na linisan. Talagang kailangan siyang baklasin. Or, syempre, pag nabasa ang board, dapat bluerin. Kasi, open siya eh. Yan. Open siya dito. Yan, iangat ko lang ah. Yung ilalim, pwedeng maimbakan din ng tubig or, ayun oh, may mga butas na susuotan ng tubig. Yun, dito. Kaya, pag nililinis siya, dapat tanggal lahat. Kaya siguro yung ganito medyo pag tatanggap tayo ng ganitong cleaning, medyo kailangan natin ng mas mataas na konti ang singil kasi babaklasin lahat. Yan. So tanggal ang board, tanggal lahat para malinis ng maayos. So tulad niyan, galing na sa cleaning pero may konting yung dumi halos naiwan pa rin dahil hindi na baklas. Then pati yung board nabasa and nauwi sa disgrasya yung board. So, chinik ko na siya. Ang naging problem, ayan, itong mismong output, or pinalas ko na to, kumuha lang ako nag-order lang ako ng spare parts. So, dumating na rin naman. Yung parts niya, makikita pa ba yan? Hindi ba blurred? Hindi. Okay. So, ito, ayan o. Yung MOSFET, o IGBT niya is nagkaroon na ng short. Ayan. So, inihang ko na to eh. Yung diode, ayan, shorted din. Oh. Okay. Kakalasin ko na lang at papalitan ko siya. So, nag-order na ako. Yung diode na ginamit niya is 2510 din naman ang number. Then, yung output 30T60 pero yung ginagamit kasi namin is 40T60. Ayan. So, mataas ng konti yung ampere. Ito yun. Ganito. So, kakalasin ko lang. So, yun naman is common problem doon sa ibang unit na ginagawa natin. Usually, ganyan din. So, nagkakaiba-iba lang sila sa number ng mga spare parts. Pero usually, yung ginagamit namin na universal parts na is 30T60 or 30N60 or 40N60, 40T60. So, yun lang naman yan. Kalasin ko lang.
Eto siya. Ayan. So yung board niya, ganito na lang din siya kaliit. Kaya lang, medyo syempre, kapag magpi-preventive kayo, medyo mahirap baklasin dahil bubunutin nyo lahat yung socket. Magkakaiba naman ng color, patulad nyo sa sensor. So may kanya-kanyang kulay siya. Dito. Yan. Ito. Yan. So may tatlong sensor dito na magkakaibang kulay. And yung sa pan, na DC pan motor din siya, may ano naman siya dito, connector. Ayun. Then sa compressor nga lang, pagdating doon sa compressor, tingnan natin kung kailangan yung kalasin yung takip dito para mabunot yung wire. So the best nito kapag binabaklas nyo itong board na to, picturean nyo na lang para alam nyo kung saan ibabalik yung mga tinanggal nyo. Ayan. So ganon. So hindi siya safe kapag nababasa or nililinis. Talagang baklas siya. Hindi siya katulad nung design ni Colin, na yung board niya talaga silyado ito eh. So hindi siya, or mapasok man ng tubig, syempre pagka talagang sobrang basa na. Pero kung maaanggian lang, hindi siya basta pinapasok. Ito, possible mapasok siya kaagad ng tubig. Kasi yung takip, wala siyang rubber. Hindi katulad ni Colin na may double na cover. O doble yung cover. May plastic cover na siya, then may metal cover pa siya. So hindi siya basta nababasa. Although lahat naman ng aircon is ganyan na rin. Nasisira pag nabasa. Ang pinaka-safe lang talaga is kalasin. So, ang gagawin natin ngayon ay, ayan ito yung IGBT. Ito yung diode. Okay. So, madali lang naman din yung i-check. Teka, pababa tayo ng konti. Ito, para lang mapakita sa inyo. Ayan yung difference ng good at saka ng defective. So, gagamitin natin is analog. Ayan. Kapag sa troubleshooting kasi, ang unang i-check nyo is pag power supply sa input, yung gitna kaagad. Kasi itong gitna, yun yung AC. So kapag nakuhanan nyo yan ng resistance na katulad nito, ayan. Then reverse nyo, meron pa rin. Pero ito wala yata eh. So isa lang yung nag-short. So dapat ito, kahit i-reverse nyo, dapat wala kayong resistance na makukuha. Then dito sa dulo, ganun din. Yung dulo is negative and positive. Ito yung positive kabila, ito yung negative. Ayan, so dito sa AC input at saka diode, shorted siya. Ayan. Yun. Yung MOSFET o yung IGBT, shorted na talaga yan. Ayan. Okay, so kinalas ko na ito nung isang araw kasi nag-order ako ng parts. Then, ito yung bagong diode. Yan. Sabi ko sa inyo, pag check nyo dito, sa input pa lang ng AC, dapat wala na kayong makukuha. Then, compare dito, pag input nyo pa lang, yun na kagad yung shorted. Then, doon sa dalawang dulo, AC at saka positive DC, ito, shorted. So, dapat, wala yung shorted dito. Ayan o. Okay. Then, nasa na yung IGBT natin? Ito yung IGBT natin. Ang IGBT na ginamit ko ay 40N60, 40T60. Ayan. So, dapat wala rin yung shorted. So, makikita nyo naman doon sa ating mga nilabas na video kung paano ito i-check. So, hindi ko na-explain ha. Ito, kaibahan nito. Ayan. Shorted. Okay. Tanggalin na natin to. Ito na ikakabit natin. Ibebend ko lang. Yun. So, hindi ko nikakat to video dire-diretso na natin to. Kung aandar ng diretso. Ayan. So, madali lang din naman siya. Ito lang din naman ang i-check nyo. Parang katulad din lang ng mga inilabas natin na video doon sa yung mga carrier dati na kauna-unahang ginawa natin. Parang board lang din siya ng mga window type or doon sa mga regular na aircon. Ganyan din naman pagkaka-design. Medyo pinaliit lang ng konti.
Then, papalitan na natin ito ng bagong silicone. So, original pa yung silicone niya. Kulay brown. So, yung ginagamit natin dito, kulay puti. Yan. Importante na malinis ito. Papalitan na natin ang ibang yan. Okay, ayan. Okay, so yung ginagamit natin ay ganitong silicone. Magagaling lang namin ng Mindoro. Sumingit lang ako ng repair kasi itong unit sa kapitbahay namin. Kaya sabi ko kay Lakay ako na lang yung gagawa. Ayan, kakamayin ko na to dahil hindi naman to napapanis. Yan. So sa pag-check niyan, siyempre i-check nyo rin yung mga nasa paligid na yan, mga diode, resistor, capacitor. Ito kasi na-check na namin. So wala naman kami ibang nakitang shorted dito. So inantay ko lang na in-order tong parts kasi naubusan ako ng stocks. Ayan, so ganyan na siya. Then, saka natin ulit ibabalik bago natin hinangan. May assistant pa ako, yung admin assistants natin. Yan. Yung video tutorial pala natin, tuloy-tuloy yon. Yung may mga gustong magpaturo, andito si Lakay at saka si Arnel. Pwede kayong magdirekta. Kaya lang, sila na lang yung magtuturo sa inyo. Ako kasi medyo busy-busyhan na. Yan. Marami tayong inaasikasong trabaho sa labas na hindi na about electronics. Yan. Pero kung gusto niyo naman na mag-aral, andito naman, magdala kayo ng mga board na kailangan yung i-repair or ipaturo kay Lakay or kay Arnel. So, nandito naman sila. Yan. So, hindi ko na ikakatong video, dire-diretso natin to. Okay. LED. Wala akong LED. Saglit ako, wala akong LED. Sige. Ito. Ayan. Okay na. So, ito na siya. Yung AC input nito is naka-direct yan dito. Ayan o. Ito ang dalawa na to. Yung line and neutral. Yan. So, gumamit din siya ng ayan, photocoupler. Parang dun sa pinaka communication signal natin na galing dun sa harap na board
o yung control board natin. So parehas din siya. Yung power supply, ito rin yan. Ganun din. Pinaliit lang yung board na ganito. Pinahirapan lang kayo. Mas maliit ang board. Mas mahirap gawin. Ayan. Pero usually, common lang naman yung problema. Ayan. Okay. So, sa pag-check naman, usually, pwede kang mag-check direct. Ito, katulad yan. Testerin nyo dito sa pinakapuno or line neutral kung may makukuha kang resistance. Pagka dead set ang board, then wala na may pang pupunta niya kundi papunta dito sa pinaka-diode. Ayan. So, titingnan nyo siya kung may shortage yung AC input dito. Ayan. So, katulad yan. Wala na yan. Then, ito yung positive, negative. Yung reverse lang dapat nito ang mayroong resistance. Ayan, doon sa MOSFET dapat walang shorted. Ayan, wala yung reverse na yan. Ayan, okay. Ito lang mayroong resistance. Then pag reverse wala yan. Ayan, so dun lang. And then yung maliliit na resistor and capacitor siguro or yung transistor diode, yun na lang, pwede nyo i-check. Isahin nyo na lang, huwag nyo nang troubleshoot nang naka-on o isasaksak nyo, nasusukatan nyo pa ng voltage o supply. Isa-isahin nyo na lang i-check. Kasi ilang piraso naman yun Parang wala pang 50 pieces. Isa-isahin nyo. Kaya yun ang digital tester at saka analog. Yung mga diode kaya naman sa analog tester yan na i-check. So, ganun na lang. Hindi nyo kailangan gumamit pa ng mga ganito, scoop, sakit sa ulo. Mas mahihirapan pa kayo. Pero pagka medyo gamay nyo na, pwede nyo nang gamitin din. Ayan, so pinasilip ko lang itong ganitong klaseng design. So same din naman nung ibang aircon. Ganun din naman ang pagkakagawa. Ayan, so titesting ko lang muna kung guarantee sabog na. Ayan, so yung control niya sa harap, ito, parang Hitachi, no? So Hitachi may design ng ganyan. Then yung sensor, ito yung isa. Ito isa nakakabeta yun. Teka, tanggalin ko lang to. Dito ka muna. Tanggalin ko lang yung salamin ko. Ayan, ganyan siya. Then, yung isang sensor, ayan yung tube sensor. Nakakabit lang yan din dito. Tapos, isang connector nito. Ito sensor hop. Ari. Ayan, maliit na wire lang din. Then syempre pag nililinis nyo ito, make sure na natutuyo nyo rin to. Kasi pagmumulan niya ng corrosion and pagmumulan ng sira. Ito yung mga connector. Kasi maliliit ang ginagamit na wire. Maliit din yung connector. Maliit din yung aircon pero parang 1 HP yata itong size nito. Ayan. So i-on na natin. Pag sumabog, tatakbo ka na lang. Ayan. Medyo madilim lang yung display pero maandar na yan. Ayan. Ayan. High speed din ito. Ayan. So low speed. Okay na. Ayan, so okay na siya. Ayan yung light indicator niya. Ganito siya. Yun. Pagka nagra-run siya, nagbi-blink. Dito. Ayan, para stop light, no? Ayan. Okay na. Kala ko pumutok, no? So, i-off muna natin. Okay na siya, lumalamig na.
Ayan. So, okay na siya. Yun lang ang problema natin, yung MOSFET and IGBT. So, ito in order ko ng isang araw. Ayan. Kaya medyo na-delay. Nagawa pa natin ng video. Ayan. Okay. So, ang rason ng pagkakasira is nabasa. Yun. Sinabi rin naman nila na nabasa yung board. Kaya namatay. Nung bago linisan, maandar. Pag after malinisan, wala nang power. Ayun. Ay magaling. May kita tayo. May trabaho. Pero sa kapitbahay namin to eh. Ayan. So, shout out sa mga kapitbahay namin. Okay na. Tubig na tayo ng Maynilad. Ayos!